Pisces, Pisces, Pisces. Hello my dear Pisces, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. Okay, so the last time, okay, noong nakaraan, ito ang ginamit natin sa ating daily collective reading. Naalala nyo pa ba? Kung hindi, ibig sabihin di mo napanood yon, okay? Ngayon, tayo ay tarot. Okay, tayo ay magta-tarot card. Okay? So, kagaya po ng sinasabi ko, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka po ng reading na ito. Okay, so let's go tayo, Pisces. Tarot card tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ang masasagap natin sa'yo. Hatiin lang natin yung pag-shuffle, my dear, kasi dalawang card na pinagsama ko. So, medyo mahirap siyang i-shuffle. Let me see, Pisces. Let me see. Okay. Cut na natin. Okay, Pisces. Start tayo sa energy. Anong energy today? What is the current energy? What is the current energy today? We have here the energy of the Death card. By the time na napapanood mo to, my dear, you are experiencing endings in your life. Nararamdaman mo na merong mga bagay na kinakailangan na talagang magbago or kinakailangan na mag-change sa energy ng Death card. Sa paglabas ng Death card, it is also bringing this energy ng bagong umpisa. Parang sinasabi sa iyo, my dear Pisces, na Pisces, tama na yan. Move forward na tayo. Mag-umpisa tayo. Parang gano'n ang sinasabi, okay? So what is crossing sa Death card? Ano ang humahadlang dito? Okay, what is crossing the Death card? What is crossing? The Seven of Swords. Okay. Ang Seven of Swords is may kinalaman sa lihim. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is you're doing this silently. Ibig sabihin, nangyayari na siya. You're starting to cut, ginagawa mo na yung Death card. Okay, ginagawa mo na siya. Pero, Seven of Swords, ibig sabihin, like, mahirap mag-cut ng isang bagay, dadahan-dahanin ko to, Pisces, mahirap mag-cut ng isang bagay nang ikaw lang yung nakakaalam. And there's a tendency, my dear, na kaya ganito ang ginagawa mo because most of the time, magkukonclude lang ako, my dear, pag Death card at saka Seven of Swords na nagsasama, kaya dahan-dahan mong kinakat or parang ikaw lang yung nakakaalam nitong ending na nangyayari because iniisip mo kung ano yung mararamdaman ng mga tao na yon. So probably baka dahan-dahan mo nang iniiwasan or baka ayaw mong ipaalam. Okay, nandun ka pa rin, my dear, sa moment na parang mas concerned ka pa din sa nararamdaman ng mga ikakat mo. Okay, rather doon sa, kumbaga parang mas angat pa rin, my dear Pisces, yung typical na kung tao man ito, iniisip mo yung mararamdaman niya compare sa damage na nai-experience mo as of this moment. Nagigets mo? Okay? So that is what crossing. Ibig sabihin dito, gusto kong ikat pero ayoko na merong masaktan. Parang ganon. Gusto kong ikat pero ganito, pero ganyan. Gusto ko ng changes, gusto ko ng transformation, pero ayoko na merong iiyak. Hindi pwede, my dear. Pag merong death, definitely maiiyak.
Pag merong death, definitely merong malulungkot. Pag merong transformation na mangyayari, my dear, if you need to change something sa buhay mo, may sacrifice na kinakailangan gawin. Okay? Let me see what happened in the past. Ano pong nangyari sa nakaraan? Para makuha namin yung full picture ng reading natin today. What happened in the past? Ano po nangyari sa nakaraan? Past energy, the Hangman. Okay. So, hindi ko masasabing bad sa energy ng Hangman. Nalagay ka, my dear, sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Possible na meron naglagay sa iyo sa sitwasyon na yan, sa energy ng Hangman. Hindi naman siya 100% na bad kasi Hangman to. So, meron ka rin naman natutunan. Pero, ayaw na natin, my dear Pisces, na malagay tayo ulit sa isang sitwasyon na paulit-ulit. 'Di ba? Yung parang repeated na lang na nangyayari. So, merong kinakailangan na changes na mangyari dito, my dear. Okay? Isa pa sa pumapasok sa akin ngayon, my dear, posibleng bad habit. For some of you is meron kayong kinakailangan baguhin na may kinalaman sa habit. Pumapasok yung energy ng addiction. Okay, for some of you, baka meron kayong addiction. Okay, bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yan. Basta meron ako nakukuha na ganon. Nang dahil na-involve ka sa ganyan, nag-umpisang ayoko lang magsabi, my dear, na tao lang to, or situation lang to, or ganyan. Kasi nare-receive ko talaga yung addiction. For some of you is meron talagang addiction. Remember that this is a general reading. So, sinasabi dito, my dear, na parang tama na, 'di ba? Na-experience mo na yung bagay na 'yan. Alam mo na kung ano yung nangyayari diyan. Alam mo na yung pakiramdam, and just cut it. Okay, cut it, my dear. Okay? For some of you, possible na nahihirapan kang gumawa ng changes, my dear, sa energy ng Death card at saka ng Seven of Swords. Nakuha ko yung energy ng addiction para doon sa mga nagtatanong sa energy ng Seven of Swords. Kasi ang Seven of Swords may kinalaman sa usapin ng secret. Okay? So, ayoko lang i-close ito, my dear, na merong naglagay sa iyo dun sa sitwasyon na yon, or baka ikaw din naman ang naglagay sa sarili mo dun sa sitwasyon na yon. Pwede naman, my dear. Okay? But kung ano man tong nangyari in the past na nalagay ka sa isang sitwasyon na hindi maganda, nagdulot to, my dear, na maraming aral sa'yo. Okay? At least may aral. Pero sinasabi kasi ngayon, my dear, as of this moment, na kinakailangan mo ng ikat yan. Kinakailangan mo ng putulin yan. Kung ano man yung bagay na yan. Okay? So, kung ano man ang reason mo kung bakit nahihirapan kang gawin yan, tingnan natin. Okay, nahihirapan ka daw eh. Okay, so tingnan natin. Ano yung nasa ibabaw nito? Nakalimutan ko. The things that you should do. Okay? Ano bang kinakailangan mong gawin? Okay? Anong kinakailangan mong gawin? Or saan mo dapat i-focus yung energy mo as of this moment? Okay? It's just more on parang spiritual advice sa'yo. Okay? Okay. Tingnan natin. Okay. Five of Cups is energy of pagiging hopeless, okay? So, this is a reminder, my dear, na it's not too late na mag-umpisa ulit. Kasi kung makikita mo, hindi naman lahat ng cups ay natapon, okay? So, meron ka pang dalawang cups over here. So, ibig sabihin, parang kasi kaya ka siguro binibigyan dito, my dear, ng Death card as of this moment kasi nakapokus ka lang dito sa tatlong cups na to. So parang it is just tinatapik ka sa likod mo, my dear Pisces, na uy, meron pang dalawang cups sa likod mo. Ibig sabihin, like, masarap mabuhay, meron pang ganito, may ganyan. Parang it is just a reminder na kung ano man niyang kumbaga parang kung ano man yung bagay na pinagluluksa mo, or parang pakiramdam mo it's the end of the world or something, or parang piniprevent mo, okay? Hindi daw yun eh. Parang sinasabi na parang, uy, Pisces, lumingon ka. Parang may something pa na magandang mangyayari sa'yo. Okay, yun ang sinasabi sa card na to. Okay? I hope nagigets mo yung ibig sabihin. So, it's just more on parang tanggalin mo yung kapa na yan.
and then mag-start ka ulit, okay? Hayaan mo na yung mga natapon, kung ano yung mga nawala sa'yo, kung ano yung mga experiences mo, okay? Sabi ko nga sa'yo, may mga lesson ka naman na natutunan, meron ka naman nakuha dyan, meron ka namang meron mga i-contribute naman sa buhay mo yan, di ba? Sabi pa nga nila is, experience is our best teacher, di ba? Experience is our best teacher, so, di ba? Go for it, di ba? Okay, tingnan natin, next card natin is, mga bagay na nakatago. Okay. We have here the Nine of Pentacles. Okay. Nine of Pentacles is energy of enjoyment. Okay. Enjoyment, satisfaction. Okay. Nasa ilalim siya eh. So, probably baka masyado kang naging komportable. Okay? Masyado ka siguro nasanay, my dear, na ay ganito na lang to, eto na lang talaga to. Okay, yun ang nakukuha ko sa energy ng Nine of Pentacles. Tingnan nga natin yung possible na future, kasi possible din naman na nagre-release to na magiging okay din naman in the near future, okay? Pero so far, dahil nasa hidden message siya o nasa ilalim siya ng spread natin, nagre-release siya, my dear, ng energy na parang masyado kang naging out of control sa buhay mo. Okay? Ang sad dito is kung you let other people or you let your emotion control you dahil meron kang energy ng 5 of Cups sa taas eh. So, baka ito my dear yung mga key points or mga basic points, my dear Pisces, na kinakailangan mong i-analyze as of this moment habang pinapanood mo itong video na ito, na baka masyado ka nang nakontrol nung emotion mo, nung power mo, kung ano man yung meron dyan. Kasi this is energy of luxury, of buying what you want, doing what you want, okay? Like the freedom. Every freedom na gusto natin, sorry kung meron kayo naririnig na ingay in the background, every freedom na gusto natin, my dear Pisces, meron yung consequence sa buhay. I remember when I was bata pa ako, gusto kong maano sa magulang ko, yung para bang gusto kong malayo sa magulang ko so I can do whatever I want in life. And sa edad ko na ito, na malayo na ako sa magulang ko, na-realize ko na parang mas masarap pala pag meron magulang, meron kang nanay, meron kang tatay, because may mga, alam mo yun, yung mga bagay na pinoproblema mo ngayon, sila yung pumuproblema. I hope nagigets mo yung ibig ko sabihin, my dear. So it is just an example na sometimes kung gusto natin talaga ng kalayaan sa buhay, if we want to be in charge at saka in control of our life, meron siya mga consequence, meron siya yung mga parang hindi pwede na makuha natin yung freedom ng ganun-ganun lang. Meron siyang something. And yun na nakukuha ko dito sa energy ng Nine of Pentacles, na there's a tendency na parang masyado mong niyakap, in-embrace yung freedom na to the point na siguro hindi mo naisip na sometimes yung freedom na yan can cause harm sa atin, sa mental health natin, sa emotion natin. Kasi ang sinisigaw ng reading mo ngayon, my dear, is a big change. Sabi ko nga, may nasagap ako na energy ng addiction. So, for some of you, baka meron ng ganun na problema. So, hindi ko na, bahala ka na ha. Ayoko magsalita dito ng kung ano may kinalaman dyan. Kasi problema mo yan. Okay. So, maraming addiction na nangyayari sa mundo. Okay. Hindi lang yun. Okay. So, bahala ka sa buhay mo. Okay. So, let me see kung ano yung possible na outcome dito, my dear. Pero, parang sinasabi na, Pisces, meron pa. May something pa. We have here the Six of Swords, okay? Yes, magagawa mo naman siya pero medyo mabagal, okay? Like, magagawa mo naman na mag-move forward. Siguro for some of you, sinusubukan naman ninyong gawin itong transformation, itong changes na ito in the near future, pero parang ang bagal. Okay, ito yung may times minsan na parang bumabalik ka doon, okay? Parang binabalikan mo yung hangman na energy, okay? Or baka parang namimiss mo itong hangman, because sabi ko nga, for some of you, medyo parang nasanay kayo sa ganito na energy, okay? To the point na parang
naging pang-araw-araw na siya. Okay, pero sinasabi kasi na Pisces, 'di ba? Kailangan na talaga ng changes sa life mo. Meron ka na mga kinakailangan i-cut, kailangan mo i-cut yung mga toxic na energy. Let us just call it toxic energy. Pangkalahatan na siya, my dear. Addiction, people, lahat-lahat na, my dear. You need to be mindful na for you to be free para magawa lahat ng gusto mo. Meron siyang consequence. Okay, my dear Pisces. You need to control yourself, okay? And if just in case nagsisisi ka dun sa mga katangahan mo, kabobohan mo sa buhay, it's okay, my dear, kasi meron ka namang natutunan, okay? Sabi ko pa nga sa'yo kanina, experience is our best teacher, okay? Wag lang magtambay doon, okay? Alam mo nang mali, bumitaw ka na, ha? Okay, additional message natin is the Seven of Cups. This is energy of illusion, and then sumisilip yung energy ng Seven of Wands. Wag na matigas. 'Di ba? Taurus ka ba? Ang tigas ng panga mo eh. 'Di ba? Alam ko si Taurus lang ang matigas ang pangay, 'di ba? So, alam mo nang nakakagulo sa buhay mo, putulin mo na, ha? Si Taurus lang ang matigas ang panga. No. Wag mong gayahin, 'di ba? So, my dear Pisces, yan ang ating daily collective reading. Lagi ko pong dasal at hangad. Teka lang. Padaanin muna natin. Lagi ko pong dasal at hangad, or dasal, na-distract tuloy ako. Lagi ko pong hiling at dasal po sa ating buong may kapal na ang mga readings ko po ay nakakatulong po sa ating lahat. And sabi ko nga, sa tamang panahon, sa tamang oras, hanapin ka po ng reading na ito. Maraming salamat po. Thank you, my dear Pisces. Thank you.